natin bago palitan natin ng 12 grams. Dahil nagpalit tayo ng panggilid kahapon, syempre kailangan nating i-test drive. Banayad naman yung takbo ko dito sa ganitong kalsada, kaya sa tingin ko okay yung pagkakapalit natin dun sa panggilid natin. Lahat lang pala ng lugar na pupuntahan natin ngayon ay dito lang sa Miauli, malapit lang kung saan ako nagtatrabaho. First stop pala natin dito sa Subvista. At syempre, susubukan na din natin yung motor kung kayang umahon sa ganitong mga kalsada kasi medyo elevated to. Yun no, nasa tuktok na tayo. Second test para sa mga paahong kalsada. Pasado. Diretso pa rin. Diretso. Ito. Saan dito? Tapos, saan? Diretso pa rin? Entrance. Yun lang, sarado. Kaya hanap ulit tayo ng ibang pupuntahan. Ganun lang pala ako maghanap ng mga lugar na gusto kong explorein. O-open ko lang si Google Map, tapos sabay hanapin yung may mga picture na lugar, at kung magustuhan ko yung pwesto, pupuntahan na natin yun. Next destination natin, Habit Valley. Paahon din to, kaya dito masusubukan natin tong motor natin. Kaya tara, pagmasdan nyo muna yung mga kalsadang dinaanan.
Hmm. Search mo. Ganda. Yan yung magandang part pag naakyat ka sa bundok. Parang bibihira dumaan dito. Sa may ibang kalsada. Sa kabilang side. Tingin mo. Ito ang isa sa maganda dito sa Taiwan. Halos ang dami nilang shortcut na mga kalsada. Kumbaga, marami kayong option kung anong kalsada o saan kayo dadaan papunta dun sa isang destination na gusto nyong puntahan. Kagandahan din dito, kahit bundok na, ispalto pa rin yung kalsada. Halos bibihira yata yung kalsada na hindi pa sementado. Pero ito yung mga gusto ni Dongdong. Kasi kasi nga walang entrance. Is it amazing? Ito yata, turn right. Kasalubungin na tayo ng maraming aso. Naamoy ko na. Halos inabot din kami ng 1 oras simula dun sa unang pinuntahan namin na sarado. Napakatahimik ng lugar. Sa bagay, nag-iisa siya sa isang bundok eh. Yan, turn right. Ganda ng entrance. May camping na. Wala? Possible. Vehicle. Sa mga taong gusto ng tahimik na lugar, isa sa mga recommended to, lalo na kung nasa Miauli lang kayo. Na kahit napakaliblib na nitong lugar na to, kita nyo, ang dami pa ring mga sasakyan na pumupunta. May entrance din pala siyang 250.
Pero yung 100 doon, pwede nyong ikain doon sa store nila. Entrance. Bago doon tayo bababa. Meron lang silang iilang hayop na pwede nyong hawakan at pakainin. Kambing lang siya guys. Bago tinuldukan lang ng kulay puti. Maniwala kayo sa akin. Ito naman, parang kangaroo. At parang mga daga. The capybara, or greater capybara, Hydrochirus hydrochirus, is the largest living rodent, native to South America. It is a member of the genus Hydrochirus. Madami daw nagpapapicture dito sa swing na to. Kaya syempre, tayo din. Yun na nga, naglaro na ang isip bata. Pero kinakabahan na yan, baka hindi siya kayanin. Mahirap pag kailangan mawak. Akin na yan. Teka lang. Go. Yeah. Talsik Isa na pa. Isa pa. Yeah. Ano ba yan? Oo. Oh, tama na. Tapos sabay lulundag na ako. Sige nga kung kaya mo. Tama na. Ayoko na. Sakit ko sa ulo. Dahil nalula na ako, sa next destination naman tayo. Dito tayo sa Ginger Garden, kung saan maraming napunta dito na mga nagbabike. Isa din kasi sa mga praktisan ng mga bikers ito dahil elevated tong lugar at syempre maganda sa tuktok. Pagdating mo, madami pala. Lalakyan. Ayan, yan.
matalino yung mga tao. Matalino kasi yung mga Pinoy. Simula dun sa Habit House, inabot din kami ng 40 minutes papunta dito. Maganda dito. Kasi mas diretso lang sa mundo, hindi ka ikot-ikot. Ano naging ganyan? Ganun ba yun? Linog yun. Yan, ipagpang yan. Ako magpagpangan yun. Ganun ba? Paano yun? Sabihin, malakas talaga si ano? Ayaw niya to eh. So, ibig sabihin ka, papayag na tayo. Kailangan natin ito eh. Kaya naman ba yun? Sabi yung parking nito. Dito na tayo. Yun na nga, hindi ko na nakita kung gaano kataas tong bundok na to. Dahil last stop na ito sa araw na to, syempre, maglalakad-lakad na muna tayo sa trail nila. Yun na nga, hingal na si Dudong. Madami silang tambayang ganyan sa karamihan ng mga park na nandito. Sayang. Harang ng mga puno. Pagod tayong umakyat guys. Pero sulit naman. Makakita tayo ng puno. At saka mga sigbin. Gumaganon-ganon. Pinagsasabi mo. Tara na. Yan, magkwekwento na ang ating narrator ng isang mga kababalaghan at nakakatakot na kwento. Na kami sa gubat. Huwag kayong maingay. Kasi madaming ano dito. Siguro hindi na naman nakainom ng gamot ito. Huwag kayong maingay kasi may mga ano dito. May mga engkanto. Tsaka may mga tikbalang. Tsaka ano pa yan? White lady. Tsaka ano. Kaya huwag kayong maingay. Dapat tahimik lang kayo. Kasi pag
Dadalhin kayo ng mga engkanto. Dadalhin kayo.